Grabe ang mga accidents ito sa atin, biglang boom, bagsak ka mag-ina. Nauna nga pinapasok ngayon si Malia kasi nga nasa labas sila ngayon at nagpapati. Tapos na rin kasi siya magpati at hindi rin naman siya naglalaro-laro kaya andito na siya sa loob. Pinakikiramdaman din nga niya yung mga nasa labas. Pero maya-maya pa pinahakit ka siya ni mama dito sa taas pero ayaw niya be. Kasi nga alam niya na pag umakit siya doon ay talaga may gagawin sa kanya kaya ayan, kinukulit niya yung mami niya. At dito nga po ang ginagawa niya, ipinauupo niya yung mami niya para nga makasampa siya. At syempre alam niya na magpapabuhat pero grabe nga ginawa ni Malia dyan kasi nung mabuhat siya bigla siyang tumalon patalikod. Bagsak tuloy ang mami niyo at ayan, kawawa naman, nasaktan yata. Pero siya lang ano nasaktan be, nakatawa pa. Buti na lang nga safe si Malia at after nga niya makita yung mami niya na gano'n, nilapit-lapitan niya, chinek niya kung okay pa daw ba. Habang ang mami niya naman utas kakatawa at hindi makapaniwala sa nangyari. Nagsorry na nga lang si Malia at kinis niya yung mami niya. O diba, talagang bihirang-bihira niyo makitang ganyan si Malia kasi usually napakatahimik at seryoso niyan. Maya-maya pa tinawag na nga siya ng mami niya kasi nga magtitimbang ulit sila. Pero ayaw nga ni Malia pumunta doon kasi gusto niya pumasok kaya ayan, sumaglit lang siya sa timbangan be. Talagang umapak lang at umalis ulit. Siyempre hindi nakita yung timbang niya kaya tinawag ulit siya ng mami niya. Nakita mo naman talaga dito kay Malia na napipilitan lang talaga siya kaya napakabagal ng paglalakad niya. At once again sumaglit nga lang siya sa timbangan ni hindi nga siya umupo. So obviously talagang ayaw niya magpatimbang be. Kasi nga nagyaya na siyang pumasok sa loob. Parang sinasabi nga niya dito, oh ayaw niyo naman akong palabasin. Sige papasukin niyo na lang ako. O, diba, sabi ko naman sa inyo, humanly behavior itong si Malia. At dali rin nga ma-distinguish kung ano yung sinasabi niya by her actions. Kaya naman napakadali rin makipag-communicate dito kay Malia. Anyways, ito nga dahil pinipilit siya ng mami niya na umakyat, ayun, tinakbuhan na lang niya at nakipaglaro-laro nga siya. Kasi nga talaga ang gusto niya, be, ay pumasok na lang sa loob kasi ayaw niya nang kukulitin siya or may gagawin na naman daw sa kanya. Kahit ano ang gawin ni Mother Dear sa kanya, be, talagang hindi siya umakyat-akyat. Kaya naman no choice si mama kundi dito na lang siya sa baba suklayan. Yes po, opo, susuklayin na naman nga po natin siya for today's video. Kasi kung napanood nyo at kung naalala nyo yung video natin before, sinuklay na natin siya at napakadami talaga na nakuha natin sa kanya. Pero little did we know, hindi pa po talaga tapos yun at talagang napakarami pang tirang balahibo sa kanyang katawan. Kasi nga diba sabi ko sa inyo sa video na yun, yung ibang parts ng body niya ay hindi pa talaga totally ready na matanggalan ng balahibo. Kaya naman after 2 days, ayan, ready na po ulit para suklay-suklayan siya dun sa ibang parts naman na hindi natanggalan before. Mostly nga dito yan sa leeg niya, sa batok niya, which is napakadami rin talaga at napakakapal kasi ng balahibo niya dyan. Mas madali nga sana siyang suklayin kung nasa ibabaw siya kasi di na masasaktan ng likod pero nga ayaw niyang umakyat dun talaga. Kaya naman no choice si mama for the bali ang likod niya kakasuklay dito kay Malia. Anyways, naalala ko nga dun sa previous video niya nung sinuklayan siya. Ang dami sa inyo na amaze kung gaano karaming balahibo yung natanggal. At may mga nagsabi pa nga nagawin nga daw unan itong balahibo nila. Which is actually hindi pa nga din namin natatry kaso feel namin medyo makatiyo. Pero na ba sa inyo nakapag-try na gawing unan yung balahibo ng mga fur babies nyo? Let me know guys in the comment section kung nagawa nyo na yun at kung nagawa nyo natatry din namin yan. Kasi nga sa totoo lang medyo odd siyang isipin na balahibo yung gagamitin mo paggawa ng unan. Pero let's see kung kakayanin nating itry yun since marami na rin naman talaga tayong na-collect ng balahibo. Anyways, ayun, kahit alam nyo na ayaw nga ni Malia na magpasuklay, talagang dumapa pa rin siya para makatapos na nga sa kanya. Eming ayaw lang yata, feel naman niya yung pagpapasuklay kaya naman may pagdapa pa siya. At kahit ano ang pwesto yung gawin sa kanya ni mama, kahit itaas-taas pa yung kita niya, payag na payag siya. Kaya naman saglitan lang din talaga siyang sinuklay-suklayan dyan. At maya-maya pa nung ma-realize niya na tapos na at nakatayo na yung mother niya, tumayo na rin nga siya. O diba, bigla-bigla. Nagyaya na nga agad siyang pumasok sa loob habang itong mommy naman niya, ayan be, nagtatransform na. O diba, parang anytime talaga magiging husky na rin siya. Pero pinagpag na nga lang niya yan, pasanay na rin naman kami sa ganyang balahibo kasi everyday ganyan talaga te. Kahit pa nga yung mga hindi nagsashed, talagang kapag hinawakan mo, may mga balahibong mapupunta sa damit mo. At ito na nga lahat ng balahibo na nakuha natin kay Malia today. Medyo marami rin talaga siya kung tutuusin. Kasi nga sobrang dami na rin na nakuha natin sa kanya before. Maya-maya pa, pinapasok na rin nga itong ating mga adults. Hindi na rin nga pinalabas si Malia kasi nakalabas na naman siya kanina. Very good naman sila today kasi halos lahat nga sila ay nagdiretso na lahat paloob. Yun nga lang, pagdating dito sa loob, ayun, kanya-kanya na nga silang kulitan. Pinagalitan pa nga ni Malia itong dalawa kasi naman nagtatry pang pumasok sa room niya. O, diba, layas tuloy ang Thunder at Chanel. Habang ito namang si Athena at si Snowy, very good kasi nag-aantay lang talaga sila na masarhan yung gate ng kanilang cage. Napakababait nga as compared dito sa iba na sobrang kulit, lalong-lalo na nga itong si Thunder at si Chanel. Talagang ang duo pa sila pagkukulitan at hindi pa pumapasok sa loob ng kanilang room. Nangulit pa talaga sila bago pa totally pumasok. O, diba, grabe talaga mga kalokohan.